Okay. Hello mga ka-Berks. So, it's Monday. So, yan. Andito ako sa school ng anak ko. Yan. Actually, this is the school. There. So, that's a kindergarten. Yan yung aking mountain na pinupuntahan. So, you tell me, how can I go to the mountain now? Hello, good morning. There, rinit ko yung bata kasi I used to be the kindergarten English teacher there. Kaso napulis ako. It's not allowed daw kasi mag part-time. So, eto yung mountain. Yan. Na inaakyatan ko. So, yan. Paano ako akyat ngayon? Sabihin mo sa akin, paano ako akyat? Wala na. Siguro next time na lang. Tomorrow or susunod. Kasi I think mag-i-snow na naman. So I'll try to walk hanggang sa bahay, pero I think hindi ko kakayanin yun. Malayo. Hello. Ayan. Hindi ako makilala ng estudyante ko dahil ako'y balot na balot. Ito ang mountain. Here is the mountain where I used to go up and climb. Hindi ako makaka-climb kasi lang yan ah. Yellow. Let's walk. Let's try to walk. Kaya ko pong mag-walk. Buka natin. Yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung park. Okay? Kasi ako marunong mag-ano eh. Yung post. Paano ba yung post yun? Ano ba i-post yung cellphone? Okay, kahit na hindi nakapost na natin kung kakayanin ko hanggang doon sa bahay. Pero pwede na akong maglakad. Ay, pwede na akong sumakay ng jeep. Diba? Ito ako. Lakad-lakad sa nagyayalong daan. Anyway, sa mga nanonood at nagtsatsaga ng aking vlog, kahit na hindi ako marunong mag-vlog, so maraming salamat sa inyo at sa mga nag-live, maraming salamat din. Kahit hindi ako famous, pinapakita ko lang yung buhay namin dito sa China. Okay? Yan. Actually, dito sa China, hindi naman hindi naman mahirap. Yun lang yung nakaraan. Medyo nasita ako. Actually, hindi naman nasita na sobrang bad na nasita. May favor pa nga kasi hindi ako nahuli or na-fine kasi may kaibigan sa loob. I mean, friends na mga PSP friends, ganon. So, binigyan nila ako ng pagkakataon na wag daw akong ma-fine kasi ang fine yata is yung payment is pag nahuli ka nagpo-part-time 5,000 yung first offense, tapos magkano ba yung second offense? Was that until 25,000 RMB. So sa pera natin, magkano ba sa pera natin yan? Multiply by 7. Hindi ako marunong sa math, bahala na kayo. Tapos yung iba, pag talagang matindi yung ginawa, pauwi na sa kanilang bansa.
deportation. Pero yun sa akin kasi, actually, nagtuturo talaga ako. Naamin ko, nagturo ako doon sa eskwela ng anak ko. Yun, yung pinakita ko kanina. Turo ako doon as a part-time kasi yung principal doon, matagal ko ng kaibigan since 2013. Nung dumating ako dito. So, talagang binibigyan ko siya ng pabor. Mababa lang yung bigay sa akin dahil syempre kaibigan, tsaka nag-aaral yung anak ko doon. Ako naman, syempre may pera ka na, masaya ka pa. Kasi stress reliever din sa akin kasi nagtuturo ng kindergarten. Kasi ang major ko, kindergarten. Tapos, ano ba? Ano bang masabi ko? Hindi naman masyadong mahirap actually. Actually dito, kain mo yung gusto mo. Kasi yung basic needs is konti lang. Tapos yung utilities sa bahay like electricity, water, actually libreng water na. Everything is free. Ay, no, not everything is free. Yung water is free. Yung electricity lang. Yun lang ang binabayaran namin. At saka yung utilities sa bahay, yung paglilinis. Ang pinakamahal dito sa lugar namin is heater. Tulad yan, nag-start na yung heater last end ng October. Last month. And then, mag-i-stop siya hanggang March. So, every month, we're supposed to pay 900 plus kasi 6.5 RMB ang per square meters. Eh, yung inuupahan naming bahay is 140.5 square meters. So, malaki siya. Although convenient, very convenient siya, pero malaki. So, by next year, dahil si mister ko nakakuha na ng work dito sa awa ng Diyos, so libre lahat siyang bahay niya at malaki din. So sa eskwelahan yun, malayo pero at least libre lahat, diba? So, imagine mo yung magkano babayaran ko plus yung utilities. Yung heater this year 3,600 RMB, magkano yun? And then yung utilities ko is 800 plus. Dati 600 lang. So, ang nakalagay sa listahan ko is 4,200. Diba? Ang laki nun. Multiply mo ng 7.04. Hello? Diba? 2 poste na ng bahay yun. Diba? Tapos, every year, nagbabayad kami is 19,000 RMB. So, mahal talaga. Ganun siya. Kaya gandang makalipat na kami doon sa bahay ng mister ko para at least doon libre yung bahay, libre kuryente, libre yung tubig, libre yung consumption. Sabihin sa akin yung babae. Siguro kala niya, what the heck are this women doing? Ayun. Mali pa yung grammar ko, R. Is lang pala ako. I'm the only one. Anyway, wala pa ako sa kalahati. So you can see, dito pa lang ako. Yan. See? Okay. Ito mo. Lahat-lahat pa rin. Ano na nangyari sa aking camera? Malabo-labo na yung aking cam. Right, naglabo na siya. There you are. Oh, yan. Diba? Lahat-lahat pa rin ako. Hanggang sa makarating ako sa Zawiya. Hanggang dun na lang tayo. Tapos mag-take na ako ng bus. May see the green bus. Wala pa ako nakikita dumarating na green bus eh. Pag nakita ko yung green bus, then we'll take the green bus later. Ito, actually ito,
I think hotel ito or what, hindi na ano, kasi mahina yung business this year talaga. Maraming businesses ang nag-close kasi one, walang permit kasi medyo mahigpit sila eh dahil dyan sa COVID. Ay, talking about COVID pala, doon sa COVID, yung vaccine dito, yung Sinovac or yung nababalita natin ng company sa China, dito sa China, actually meron na daw, pero hindi siya para sa common good. It means hindi siya pangmasa, diba? Ang tanong nga dun is, mabibigyan ba kami as a foreigner? Malaking question kasi hindi siya pang tao ng China, I mean pang Chinese people. Paano na lang kami, diba? Bali na lang kung provide kami ng malaki or may kakilala inside, diba? So paano yun? Anyway, sabi dun sa balita, yung mga urgent needs lang daw, tulad yung may mga sakit. Alam mo kung naman magkasakit, no? Para lang magkaroon ng vaccine, no? Diba? Huwag naman ganun. Pero sana magkaroon ng vaccine for common good, lalo na sa aming mga foreigner. Kasi syempre, kahit pa paano, wish namin sana bumalik sa normal. Kasi ang hirap eh. Mahirap yung hindi normal. Nakakamiss yung punta ka na lang ng Xi'an whenever you want to go there. Yung Xi'an pala, yun yung kabilang city, yung big city, yung capital city dito sa probinsya namin ng Shanxi province. So dati travel ka lang, wala namang problema. Ngayon ang daming restriction. Travel ka, kinakabahan ka na, takot ka na, parang paranoid ka na sa tuwing mayroong mag-i-sneeze or magka-cough beside you. Tapos meron ka pang 14 days quarantine, and then magpapa nucleic test ka pa. Ganun siya, as in ito yung kamay ko, nanginginig na. So mahirap talaga, hirap mag-travel. Sana magkaroon na ng vaccine para ma-normalize. I mean, hindi yung normal na normal. Kasi ma-normalize na yung flow ng buhay, di ba? Bakit noon nung SARS, hindi naman ganito tumagal? Tapos, ngayon, halos mag-iisang taon na. Mahirap. Hirap ang buhay. Lahat limitado. Unlike noon, wala kang iniisip. Dati, uwi ka, gusto mo umuwi. Uwi ka ng Pilipinas. Walang problema. Kahit isang linggo lang sa Pilipinas, okay ka na. Kasi, nung nasa Pilipinas pa yung mga pamilya ko, yung asawa at mga anak ko, uuwi ako 1 week lang. And then I'll come back. Takbo, cross line. Cross. So, ayan. Pasensya na kayo sa vlog ko, ha? Kasi, hindi ako marunong sa vlog eh. Ayan, ganito lang. Normal lang. Yung mga pinupost ko doon, mga normal na buhay namin. Ginagawa namin dito. Ano pa? Lapit na ako. Nasa bungad na ako ng Zaoying. Ito pala. Ito. Yan. Papasok yan sa isang park where Chairman Mao tumira. Stayed nung nagtago siya dito sa Yan'an. Ganon. Diyan siya nagstay. Diyan yung bahay. So ginawa nilang museum.
So kapag yung mga gustong maging presidente ng China, pupunta sila dito to study kung ano yung mga project, ano yung mga knowledge na nakuha ni Chairman Mao dito sa pag-stay niya dito sa Yan'an. Na billboards yan. Hindi pala billboards, parang posters lang kasi billboards malaki. Yan. Ano kasi to, advertisement kasi merong ano dito, Coliseum, like a theater arts. Yun malaki doon sa dulo, theater arts yun. So ito na ako. Sana pagtsatsagaan nyo itong kwento ko, no? Hindi masyadong attractive, but at least napopost ko sa YouTube as a what is that, reference sa inyo. Kung pupunta kayo dito one day, you'll see what life is and you'll know. Ayan na yung aking bus there. So hihintayin ko yung bumalik. Ikot pa yan hanggang doon sa pinanggalingan natin. Tapos hintayin ko siyang bumalik there. So mag-wait na lang ako dun sa Galian Park. Saan na ba tayo? Balik tayo dun sa if you're planning to come here or plan to come here to marry some Chinese person, hindi naman mahirap ang buhay dito. Marunong ka lang makisama kasi dito it's not what you know, it's about what you have. It's not what you have, it's about what you know or whom you know. Yun, whom you know, yun ang proper term doon. Kasi dapat may kakilala ka. Yeah. Yung anak ko na panganay, kung tinatanong nyo kung paano siya nakapasok dito sa regular school, well, kakilala in the Department of Ed. Actually, si Trudy, yung isa sa mga friend ko na Chinese, meron siyang colleague